Kitang-kita po mga kababayan ang pagiging inggit ng mga DDS na ito, lalong-lalo na ito si Eloy Bugris kay PBBM at kay Mayor Leni Robredo. Pakinggan po natin ang pagpapahayag niya ng inggit at ngit-ngit at puro po sama ng loob at galit ang nasa puso niya. At ating pong sagutin dahil kung hindi po, mamamayagpag po ang kanilang narrative. Pakinggan po natin at supalpalin po natin mamaya. Grabe ang pagka-plastic ni Linugaw Bilatsing Iloy. Tumanggap ka na sa 500 million, wala gani namin nakita kung inano mong 500 million para sa musilyo sang asawa mo, 500 million. Mukhang pera ka din, Linugaw. Hindi mo kami madala-dala sa... I have 3 daughters, all of them are girls. The mortal enemies today turned into best friends and the plot thickens. Itong sinasabi natin na basta gani pera Bilatsing Iloy kahit ano pa ka mortal na mag-away ang mga ihudi puta, gaamiguhay sila dahil sa pera, walang maniwala sa iyo. One day before Sona, grabe ang promotion ni Leni Linugaw kay BBM. So ibig sabihin hindi ka pro people. Ibig sabihin, hindi mo mahal ang Pilipinas dahil grabe ang mga bahao. Sasabihin mo pa na maraming ginagawa ang gobyerno. Ito naman po yung tugon natin dyan sa pagiging inggitera po, no? At punong-puno ng galit nito ni Eloy Bugris kay PBBM at saka kay Mayor Leni Robredo. Una sa lahat, kung purihin ni Mayor Leni Robredo or i-appreciate niya yung nagagawa po ng admin ni PBBM at yung mga sinabi niya na magaganda prior dun sa zona ni PBBM, wala ka nang pakialam doon, Eloy Bugris. Sarili niyang appreciation yon, sarili niyang opinion yon. Hindi naman niya kayo pinapakialaman. Bakit ganyan kayo kababastos at kawalang respeto? Hindi naman kayo inaaway ni Mayor Leni Robredo. Siya ay nagpapahayag lang ng gusto niyang sabihin dahil magsosona si PBBM. Just to give you a context, yung pong naging panayam kay Mayor Leni Robredo, kung saan nagpahayag siya ng suporta at sinabi niya na appreciate niya yung magagandang nagagawa ng Pangulo at dapat malaman ng maraming Pilipino kasi maraming Pilipino ang hindi nakakaalam ng nagagawa ni PBBM. Yung po ay interview niya prior doon sa zona ni PBBM. Napanood siguro nito at ng mga DDS. So yun, nagngit-ngit sa galit. Nangisay po sila. Karapatan naman ni Mayor Leni Robredo na magpahayag kung anong gusto niyang pahayag. May karapatan siyang mag-appreciate sa nagagawa ni PBBM. Anong pakialam niyo doon? Bakit sumasama ang loob niyo? Palibasa, puro sama ng loob at puro galit ang laman ng puso niyo. Kaya ganyan, nagre-reflect sa itsura mo, Eloy Bugris. Kaya alam niyo mga kababayan, kung sino pa yung mga mukhang suso at yung mga pinaglihi sa sama ng loob, sila pa yung malalakas manlait. Sila pa yung malalakas ang loob na mang-criticize sa magagandang ginagawa. Wala naman pong ginawang masama si Mayor Leni Robredo. Na-appreciate lang niya yung magagandang ginawa ni PBBM. Wala po siyang tinapakan na tao. Wala siyang siniraan, hindi siya nagsinungaling. Wala po siyang naagrabyado. Wala siyang pakialam sa mga Duterte. Nag-appreciate lang siya, nagpahayag lang siya ng gusto niyang sabihin sa admin ni PBBM. At yun nga yung appreciation niya. So hindi ko po maintindihan at nagtataka po ako bakit sumama ang loob nito. Bakit sumasama ang loob ng mga DDS? Kayo ba'y naiinggit? Kayo ba'y nagagalit kapag may pumupure sa Pangulo? Hindi nyo matanggap, hindi nyo akalain na kung sino pa yung rival, siya pa yung makaka-appreciate. Wala namang masama doon. Gumawa ba ng illegal si Mayor Leni Robredo? Ang kapal talaga ng mukha ng mga DDS na to, no? Uulitin ko, kung sino pa yung mga mukhang suso, sila pa yung mapanlait, mga kababayan. Sila pa yung mapangutya sa iba. Wala namang naitulong at nagawa yung mga pinupuon nila, yung mga idol nila. Puro problema, puro pang-aaway, puro pagbabanta, puro violente ang maririnig mo sa bibig. Yun ang gusto nila eh. Kaya sila galit kay Mayor Leni Robredo kasi positive at papuri yung sinasabi ni Mayor Leni Robredo. Ang gusto ng mga DDS, nito ni Eloy Bugris, ang gusto niyan siguro yung nagmumura, yung nagbabanta, yung puro violente ang lumalabas sa bunganga. Siguro yun ang gusto niya. Kaya siya nagagalit kay Mayor Leni Robredo. Inggitera, mga kababayan. Sa totoo lang mga kababayan, mas gugustuhin ko pa pong maging Vice President si Mayor Leni Robredo ni PBBM. Sana siya na lang yung Vice President eh. Dahil alam niyo po, tumutulong si PBBM sa Naga City. Tinutulungan niya si Mayor Leni Robredo. Yung pong 500 million ay para ipaayos po ang Coliseum na ginagamit ding evacuation center kapag may bagyo sa Bicol, sa Naga. So wala pong nasayang na pera doon. At pinapagawa po yun ni Mayor Leni Robredo. Pwede nyo i-check.
At dahil doon, sumusukli naman si Mayor Leni Robredo ng pagtulong sa gobyerno sa pamamagitan ng Angat Buhay. Yung Angat Buhay po nila Mayor Leni Robredo ay nakapagpapatayo po ng mga dormitoryo. Marami na pong dormitoryo at mga school building or classroom ang kanilang pinatayo sa buong Pilipinas. Tumutulong para sa relief and rescue operation, mga relief goods kapag may bagyo at sakuna, lindol, baha, or bagyo man yan. Tumutulong po ang Angat Buhay sa gobyerno. Wala pong ginagastos ang Angat Buhay na pera ng taong bayan or pondo ng gobyerno. May livelihood program po sila. Meron po silang tinutulungan mga tricycle driver, mga mangingisda at magsasaka at mga kababaihan. At yung pinaka-recent po, ito, panoorin niyo po yung video na yan. Pinakita po dyan ng isa sa representative ng Angat Buhay, yung 2 building or classroom na pinapatayo nila sa isang elementarya dyan po sa Tuy, Batangas. Yan po yung pinaka-recent na proyekto ng Angat Buhay. Yan po ay pagtutulungan ng NGO at ng gobyerno. Nagtutulungan po si Mayor Leni Robredo at si PBBM. Ang importante po dito, nagtutulungan para sa mga Pilipino. Napakalaking tulong na po yan, considering na hindi naman po gumagastos ang Angat Buhay nila Mayor Leni Robredo ng tax ng mga Pilipino. Galing po yan sa mga volunteers, private citizens, at mga partners at private sectors na nagtitiwala po sa Angat Buhay. Palibhasa, itong idol ng mga DDS nito ni Eloy Bugris, walang nagtitiwala sa kanya. Kaya, hindi nakakatulong sa gobyerno, in my opinion. Kaya puro sama ng loob ang hatid ng mga ito. Imbis na matuwa kayo dahil nagtutulungan sila, si PBBM at saka si Mayor Leni Robredo, ang ginagawa nyo, pagpapahayag ng pagkainggit nyo, galit, pagka-insecure, pangungutya, panlalait. Pero minsan naman sana, tignan nyo itsura nyo sa salamin. Baka kasi hindi nyo nare-realize, mga mukha pala kayong suso. Grabe na po talagang ugali ng mga ito. Hindi naman sila ginagalaw ni Mayor Leni Robredo, pero kung ano-anong panlalait. Kagaya niyan, ibinalik na naman nila yung fake news na ginawa nila kay Mayor Leni Robredo, yung fake quote na inimbento ng mga troll against Mayor Leni Robredo nung BP pa ito. Sinabi daw ni Mayor Leni Robredo yung statement na I have 3 daughters, they are all girls. Hindi po totoo yun mga kababayan. Yan po yung invento lang ng mga troll. Kahit kailan po, tanungin nyo ang sarili nyo kung may napanood po kayong interview ni Mayor Leni Robredo na ayan ang sinabi niya. Interview or statement no, na galing sa legit sources like sa mga tagapagbalita. Wala po kayong nakitang ganyan. Nakita nyo lang po yan kay Malcolm Conlan, yung APAM na may asawang taga Davao City. Kasi nag-invento po siya. Inamin naman po niya na satire yun. Ayun, pinaniwalaan ng mga uto-uto, ng mga DDS na uto-uto. At ikinalat nila. Up to now, pinapaniwalaan nila. Basahin niyo po itong article na ito. Sa tingin ko, dyan po kasi kinuha ng Malcolm Conlan at ng mga troll yung statement na yon. Dyan sa interview na yan, yung article na yan, nabanggit po ni Mayor Leni Robredo na tough love ang binibigay niya sa kanyang mga anak at disciplinarian siya. Pero nabanggit din niya dyan na yung kanyang mga anak na babae ay daddy's girls, makatatay, makaama. Yung po yung quote. Ang kanyang mga anak ay daddy's girls. Hindi niya sinabing they are all girls. Sabi nito ni Eloy Bugris, yung kasinungalingan nila, ang sinabi daw ni Mayor Leni Robredo, I have 3 daughters, they are all girls. Mali po. Kasinungalingan po yun ng mga troll na ikinalat ng mga ito. Itong masasamang taong ito. Ang sinabi po ni Mayor Leni Robredo, yung kanyang mga anak ay daddy's girls. Makatatay po. So, tantanan nyo na si Mayor Leni Robredo, mga DDS, Eloy Bugris. Nasa Naga City na siya, nananahimik na siya. Kung magbigay man siya ng opinion niya about PBBM, about this administration, wala na kayo doon. Wala na kayong pakialam, hindi naman kayo inaagrabyado, hindi naman tinatapakan ng pagkatao nyo. Pero puro kayo panlalait. Puro kayo panlalait, ang babasos nyo at ang sasama ng ugali nyo, kayo talagang mga kampon ng kasamaan at kadiliman. Palibasa, ang napapala nyo at namamana nyo sa mga puon nyo, puro kasamaan ng ugali, pagmumura, kabasusan, at kawalanghiyaan sa mga Pilipino. Palibasa, yung mga idol nyo, puro issue ng katiwalian, puro kaso, nakakulong, at puro nagtatago. Kaya ganyan na rin kayo, ganyan na rin ang ugali nyo. Kaya yung matitino, yung maayos na leaders ng bansa, kinukutya nyo, nilalait nyo kasi wala kayong ibang masabi. Wala kayong ibang maipagmalaki. Wala kayong kayang ipagmalaki. Kaya yung mga gumagawa ng maayos at matino, sinisiraan nyo. Huwag po tayong gagaya sa mga yan, mga kababayan, at labanan po natin sila. Maraming salamat po sa panonood.